Send na. Kung hindi pa kayo nakapag-send, pwede naman any time of the day. Tuloy-tuloy po yan. Kung hindi pa kayo nakagawa, ay hihintayin lang ni Pastor Alamer yung text message nito. But please, nakiusap po ako sa inyo, sa atin. Opportunity na natin ito para magbigay tayo ng input, makarespond tayo, makapag-participate tayo para makatulong na ma-implement yung ating strat plans. Okay, so sana na screenshot o na picturean nyo na yan para hindi nyo malimutan yung question. Okay, so tutuloy na po tayo doon sa second general goal. Huwag natin kalimutan yung structure natin General goals, 3 lang yun. Tapos mayroon, bawat general goal ay mayroong specific goals. May mga keywords tayo doon. Identification, integration, intensification. And sa bawat specific goal, mayroon tayong strategic action plans. Doon na focus yung ating presentations every session. Kaya na doon na po tayo sa general goal number 2, enhancing the association. So, ang una po natin dito na specific goal 2.1, nandiyan ba? Ay, sorry. Sama tayo. Okay, 2.1. Yan. Identification of specific needs of our fellowshipping member churches, regional association, and our association as a whole. Tama ba? Okay, so yan yung ating specific goal. Number 1. Kasi ano yan tatlo yan. Okay? Identification of specific needs of our fellowshipping member churches, regional associations, and our association as a whole. Under this, ay mayroon po tayong strategic action plan. Ang unang strategic action plan natin, inquire specific areas of ministries from the fellowshipping member churches through the regional associations where enhancements are most needed, such as, para sample lang ito, prayer, evangelism, discipleship, leadership, administration, training, education, unity, ministry partnership, missions, and church planting, etc., etc. Hindi man natin ma-enumerate lahat-lahat yun Pero alamin natin sa mga churches natin through the regional chairpersons o regional association, ano talaga yung mga pressing needs. Para malaman natin kung ano yung ipaprioritize natin. Remember, yung motto natin, we help meet needs. Paano natin ma-meet yung needs? Paano tayo makatulong kung hindi natin alam? Kaya ang number 1 action plan natin dito, inquire about those specific areas kung saan mayroong specific needs. Okay? And then, 2.1.2. Ano yung sunod na strategic action plan natin? Identify fellowshipping member churches through the regional associations with specific needs as follows. So, ina-identify natin ano yung needs, ina-identify natin kung sino yung may needs. Sino sa mga churches natin yung mga nangangailangan nito. Mayroon enumerated dyan na mas detailed. Letter A, churches without basic properties such as lot, building, and vehicle, especially among missions outreaches. Okay, ganito siya. Sa dinami-dami ng ating mga churches from Batanes to Tawi-Tawi, pinagpala na tayo ng Panginoon. Ang dami natin mga churches na mayroon ng mga properties. Mayroon lot, mayroon church building, dala-dalawa pa sasakyan at iba pang mga mga kagamitan. Purihin ng Panginoon, especially sa medyo hindi masyadong key cities, mura-mura pa ang properties. Pero sa totoo niyan, tandaan natin, especially yung land, yan yung tinatawag natin na property na hindi nagde-depreciate. Hindi siya bumababa. Hindi yan kagaya ng makina o sasakyan na bumababa. Every month, every year ay may depreciation yan. Pero yung land, hindi yan nag-depreciate.
nag-appreciate yan lagi. Pataas ng pataas yan. Kaya itong problema ng mga maraming churches natin, wala pang mga properties. Hindi lang missions outreaches. Marami tayo dyan, mga established na church. Kaya lang, wala pa talagang properties eh. Nag-focus lang tayo sa yung keywords natin, mga indigenous church. Self-supporting, self-governing, self-propagating. Kaya kahit walang properties, doon lang tayo nag-squat sa isang garahe, o nagre-renta tayo, o yung ganyan. Pagdating ng pandemic, ang laking problema ng mga nagre-renta. Pabor doon, lamang doon yung mga mayroong mga properties. Kaya kahit yung mga established churches na natin, marami pa dyan, wala pang mga properties. Sinong magtulungan kundi tayo? Yan ang isang reason kaya nag-associate tayo eh. Kaya meron tayong association para magtulungan tayo. Meron pala akong gustong isingit ko lang ito kasi nakita ko itong malaking problema. Kapag nakakausap ko yung mga pastors, maraming mga Kristiyano, especially yung medyo mas nakakatanda, very spiritual, very faithful, very committed, nagdo-donate sa church. Praise God, doon sa mga donations na yon. Pero marami sa donations na ito, walang papel, walang dokumento, laway lang. Pastor, o mga kapatiran, sa church na yan. O di, tinayuan ngayon ng church. Pagkaraan ng ilang taon, tumanda, yung mga members na ito, namatay, yung natirang anak, karnal. Kaya minsan yung mga anak na karnal, binabawi. Wala namang kasulatan, kaya walang panghawakan yung church. Kaya namumroblema yung church. Meron akong alam, dahil karnal nga yung anak, gumastos pa yung church. Parang hindi na rin na-donate. Kasi ang deal, compromise, bibilhan yung karnal na anak ng property, huwag lang bawiin yung lot. Walang donation na nangyari. Gumastos din. Nakakalungkot. Mayroon isang church, mayroon mag-asawa na nag-donate ng property. Later on, namatay yung lalaki, babae na lang yung buhay. Gusto namin sana na mangyari, huwag na hintay na magkaroon ng problema, kaya i-request na ipalipat na yung title. Ang hirap gawin nun. Kasi biro mo, dinonate na, tapos hihingin mo na ilipat yung title, parang pinapatay mo na eh. Di ba? So ang hirap. Pero lakasan lang ng loob yan. So, kinausap namin yung may-ari. Testing the waters, sabi ko nga. Baka pwedeng baka pwedeng i-transfer na. Alam mo, sabi ng matanda, maganda yung sagot eh. Yung sagot niya ay tanong. Kaya ang kanyang sagot ay, paano? Pag yun ang tanong, ibig sabihin, okay na sa kanya. Ang question lang, paano gagawin? So pinrasis namin, nagkaroon ng dokumento. Mga kapatid, mga pastors, kung ganyan ang case ninyo, huwag na kayong mahiya. Total, talagang in-offer nila, i-donate yun, gawan nyo na habang buhay pa sila, gawan nyo na ng tamang papeles para makaiwas ng problema. So yun, anyway, alamin natin yung mga pastors, mga churches na ito na ganyan yung kanilang specific need. Letter B, churches and parsonages that need major repairs due to calamities such as typhoons, flood, earthquakes, volcanic eruptions, etc. So hindi lang yung mga chapels, pati yung bahay ng pastor. Hindi lahat ng mga pastors ay nakatira sa parsonage. Kasi minsan maliit nga yung lote, maliit yung chapel, kaya mayroon separate na parsonage kung saan nakatira yung pastor. Kung minsan rented facilities yan. Ganun. Kung minsan yung bahay ng pastor ay kailangan ng enhancement. Huwag naman magmukhang kawawa yung mga pastor sa community. Testimony din yun. So yun, mag-level up, mag-upgrade tayo. Kaya kung kinakailangan tulungan natin, tulungan natin.
Pero saan manggagaling ang recommendation? Sa regional. Yan. Tapos, titingnan natin kung sino yung mga priority. Letter C, pastors, missionaries, and Christian workers with their need for continuing pastoral and ministerial mentoring for further development, either formally or informally, to enhance competence, confidence, and commitment in serving our Lord. So, kailangan natin na ma-enhance din yung ating mga workers. Nakakalungkot lang, may mga pastors, may mga workers na ayaw nang mag-enhance sa kanilang training. Sapat na daw yung seminary training. Marami tayong matutunan outside the classroom. Kaya dapat mayroong kasabihan na students for life. Yun. So, kailangan tuloy-tuloy yun. Salamat sapagkat marami nang ino-offer ngayon ng free education, free masteral courses. So, samantalahin natin yung pagkataon na yun. Pero yung iba sa atin na walang access doon, alamin natin kung sino yung mga pastors na ito at samantalahin natin, kagaya ng mga conferences, mga congresses na kagaya nito, samantalahin natin. O kaya kung minsan, doon tayo mag-training sa regional association or even sa churches. Mag-offer tayo ng mga training modules doon para ma-enhance natin. May isang malaking problema. Ang iba daw mga churches, maraming mga church people na magagaling, pinapaalis yung pastor. Meron ba kayong alam na ganon? Parang wala yata sa FBCP yan, sa ibang association lang yon, yung mga nagpapaalis ng pastor. Sabi nung kaibigan kong pastor, gagawa tayo ng module na ang title ay How to Effectively Remove Pastors. Ituturo natin yan sa mga deacons. Take note, how to effectively, maganda naman, di ba? Very positive. Tapos habang nag-uusap kami, joke, pero may point yan. Sabi ng pastor, kung yung pastor nyo ay kulang sa training, kulang sa kaalaman, budgetan nyo ng pambili ng mga libro, budgetan nyo para maka-attend ng mga seminars, budgetan nyo para makaano siya ng masteral courses. Pag nakatapos yan, gagaling yan. Tatawagin ng ibang ng churches. O di effective. Mawala na sa inyo. Very effective yun. Badoy siya magdamit. Dagdagan nyo yung kanyang love gift. Makabili siya ng maayos-ayos na mga barong o damit. Pag nakita ng ibang mga churches yan, mag-extend din yan ng call. Effective na naman yung pagpapaalis. Anyway, may idea na kayo baka gusto nyong invite yung kaibigan kong pastor para mag-seminar sa inyo. Okay, letter D. Pastors, missionaries, Christian workers, including their immediate families with serious sickness or bereavement due to departed loved ones. Actually, ginagawa na natin ito. Pero put into writing natin para maituloy-tuloy natin ito. Yung mayroon mga serious. Nabanggit ko yung kahapon huwag naman yung simpleng ubot sipon. Pero kapag may serious illness, yung mga, hindi natin isa-isain, alam na natin yon. O kaya namatayan. Kung may communicate yan sa atin at ang best na mag-communicate niyan sa council, again, regional chairman. Kayo nakakakilala kayo nakakaalam baka yung iba dyan, basta't diretso lang sa amin, hindi namin kilala. So kapag yung mga regional chairperson, itong kapatid natin ito, talagang kailangan natin ito matulungan. Yun. Sa enhancement ministry team, mayroon na kaming mga na-outline dyan na mga guidelines. Just to give you in advance. Ang ating pinapadala, alam nyo yan, yung mga ibang napapadalhan natin dito, hindi naman malaki. Pero initially, nagbibigay tayo ng 5,000. Pagkatapos later on, may ibang mga sakit, tuloy-tuloy Tuloy-tuloy ang medication. Kung kinakailangan, nagbibigay pa tayo ulit.
Yung iba nga dyan, malalasakit ngayon, next month, kinuha na ni Lord. Oo. Kung kinakailangan, bigay pa rin tayo. Yun, tinutulungan natin. Pero, may catch dito. Sa ngayon, very benevolent, very generous pa tayo. Pero ang ating kino-communicate, later on, medyo may criteria na ito. Ang criteria dito, na priority na tutulungan, ay yung mga pastors and workers mula sa mga churches na updated sa membership at saka support. Kaya magbigay na po kayo. Simulan nyo na po at maging consistent kayo. Magkano nga yung annual membership natin per church? 1,000 lang naman eh. Biro mo yon for the whole year na yon. And then yung support, magkano? Any amount naman eh. Wala naman ano eh. Designate yung council kung magkano. Any amount yon from the heart na pinagkasundoan ninyo sa local church. Now, paano yung mga hindi updated? Doon sa aming implementation plans, 50% lang. 50% lang. Oh, fair yun, di ba? Pero, pagtanggap mo ng 50%, i-encourage namin kayo, mag-update na kayo para sa susunod, 100% na. Ay, paano yung mga alumni natin, pero yung church niya, hindi officially na member, fellowshipping member. Tulungan din natin, kawawa naman. Eh, alumni natin yun sa ating mga seminaries. Mga kamanggagawa din natin yun. Tulong pa rin tayo, pero 50% din. Pero with that 50%, invite natin sila, magpa-member na kayo. O, di ba? Pag nangyari yon, o di ba mas strengthen yung ating establishing the association. Kasama pa yan sa expanding the association. Kaya lang, kailangan nga natin ma-identify yon sa bawat region. Ilan doon yung fellowshipping member? Ilan doon yung non-fellowshipping member? Prospects natin yan eh, para maging member sila. Okay, may nabanggit pa tayo dito, with their immediate families. Sinong immediate families dito? Mag-asawa plus yung anak nila. Okay? And then, magulang. Sinasama natin yun, tatay, nanay ng pastor. Kasama po yun. O huwag naman yung mga iba pang kapatid o ano, hindi na natin makikita lahat yun. Ayun. Okay, so ano natin yun? Kasama ito dito sa strategic action plan natin. Letter E, benefits of pastors and Christian workers including but not limited to love gifts, health, housing, insurance. May nagtanong sa akin about insurance kahapon. Ay, kasama yan sa ating plan. Pagtulong-tulungan natin na ito ay ma-implement natin. Retirement and other allowances or bonuses. Nakakalungkot at nakakahiya. Minsan mag-retire yung pastor, ginugol niya yung kanyang best years sa kanyang buhay para magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Pagkatapos magre-retire siya, hindi pa updated sa SSS. O yung church, wala pang mabigay na retirement benefit. Nakakaawa yung pastor. Sino ang dapat magtutulungan? Kasama ito sa ating strategic ministry plan, pangungunahan ng ating council, but of course in partnership with the regional associations and local churches. Dapat maituro natin yan, yung responsibilities sa mga local churches natin. Nakakalungkot minsan sa local churches natin, marami tayo dyan mga professionals, marami tayo dyan mga employees. Alam natin mga benefits natin sa corporate world or sa government, kung sa government kayo. Pero minsan hindi natin nabibigay yung tama na support sa ating pastor. Bigyan kayo ng kunting testimony ko na rin ito. Nung nagsimula kami ng isang pioneering work, talagang kunti lang yung support natin. Pero siyempre, ang calling natin, hindi naman nakasalalay sa support eh. So sacrifice lang tayo, just be faithful. Hanggang later on, sa experience namin ng wife ko, 1 December, nagbigay ng 13-month? Hindi ako nag-expect. Pero tuwang-tuwa ako nagbigay ng 13-month. Alam niyo kung bakit? Actually, ang 13-month, mandatory yan eh. Pero siyempre sa church, di ba natin pwedeng gawing mandatory yan? Hindi man ako naghingi. Pero kusang loob, nagbigay sila ng 13-month.
Wow, praise God, lumalago na yung church. The following year, dahil binigyan ako last year, medyo nag-expect na ako. Aba, hindi ako binigyan. Ba, last year mayroon, ngayon wala. Sanay naman tayong wala. Kaya lang, dahil nagbigay sila last year, normal lang expect mo. Natuloy-tuloy, consistency dapat. Inabot ng January, naglakas loob ako. Tinawag ko yung deacons. Sabi ko, mag-usap tayo, heart to heart. Alam nyo minsan kapag may ituturo, yung pastor doon sa deacons, walang lakas ng loob na kausapin yung deacons. Nag-invite ng ibang pastor para mag-bomba sa church, para i-rebuke yung church, palalahanan yung church. Sabi ko, hindi na ako mag-invite ng ibang pastor. Learn it directly from me. Huwag nyo nang isipin na ako si Pastor Wally. Ang isipin nyo, si Pastor Wally man ako iba. Later on, wala na ako dito. Hindi man ako forever dito. Pero, mayroon kayong responsibility. Kaya sabi ko sa kanila, last year, binigyan nyo ako 13 months. The other year pa, kasi third year na ito. Pero last December, dahil binigyan nyo ako nung isang taon, aminin ko sa inyo, nag-expect na ako na bibigyan nyo ako, hindi nyo ako binigyan. Pero alam nyo, may 13 month ako nung December. Mayroon dalawa na nagpadala sa akin ng pera. Isang Pilipino, isang Amerikano. Nung kinonvert ko yung dollar, inad ko doon sa sa binigay nung Pinoy, eksakto sa 13 month ko. May kunti lang butal dahil doon sa exchange rate. Hindi ko binigyan ako ni Lord. Alam mo lesson diyan mga kapastoran, ang supporter natin ang Diyos. Instrumento lang yan yung church. Pero ang Diyos talaga yung nagbibigay ng support natin. Praise God, may 13 month ako. Pero double ang pagpupuri sa Panginoon. Dahil na-rebuke, nahiya, binigyan ako ulit. Di 14th month, ayun, kaya minsan kailangan natin ng education, kailangan natin ng challenge, kailangan din minsan yung rebuke. Kaya gagawin natin yun, mga national level leadership, regional, gawin natin sa mga churches. Siguro mahalaga yun magkaroon ng seminar sa mga deacons. Isi-seminar yung mga deacons pagdating sa mga supports ng mga pastors. Sa totoo lang, minsan pag pupunta ka sa ibang mga churches, maiiyak ka pag malaman mo yung yung mga supports nila. Full-time missionary, ang kanyang full support ay 2,500 per month. Kasi daw naman, pwede siyang magtanim-tanim ng gulay, pwede mag-alaga ng baboy, manok. Kaya okay na raw yung 2,500. Kailangan ng education minsan sa ating mga churches. So, huwag niyo expect yan, nagaling lahat yan sa pundo, sa national. Pero may role ditong national, mag-coordinate, mag-encourage, kung kailangan magkaroon ng seminars or trainings para i-encourage yung mga church leaders natin para ma-provide yung mga pangailangan ng pastor. Okay? Okay, 2.2 na tayo. Yung okay, ito yung second specific goal. Integration of available and potential resources to help meet needs among our fellowshipping member churches, regional associations, and our association as a whole. So ano yung ating specific na strategic action plan? 2.2.1, continue the existing biennial conferences for the overall enhancement of the whole association as the body of Christ with relevance to the general as well as specific ministry needs of the fellowshipping member churches as identified through the regional association. So alam natin yan. Alam natin yung value ng ating biennial conferences. Kaya nga, purihin ng Panginoon, especially for the last 2 biennials, talagang grabe naman yung blessing ni Lord sa atin. Grabe yung mga regional associations, yung mga host natin. Grabe din yung participation, yung support ng ating churches
throughout the Philippines. So, ilan nga yung ating attendance sa Valencia? 4,300. Registered, pero mas marami pa yung mga ano doon, mga participants doon. Nagpalawan tayo last year, record breaking din, 5,000 yun. 4,005 yung registered, tapos 5,000 plus yung ano. So, binibless tayo ng Panginoon. At napakaganda rin naman ng ating mga topics or yung ating conference themes. Pinakita ko rin yan kahapon. And we are looking forward for the next biennial sa Tacloban. So sana malaking delegation from Mindanao. And then i-expect natin yan from both Visayas and Luzon. Okay, number 2. Revive the Biennial Pastors and Christian Workers Congress, which was held every other year, but alternately with the Biennial Conference of the Fellowshipping Member Churches for intentional and intensified enhancement of all ministers and leaders on specifically identified needs. Now, ginagawa natin ito sa Iloilo. In between biennials, mayroon tayong tinawag na Pastors and Workers Congress dun sa Iloilo. We did that for some time. Ilang taon din natin ginawa yon. Nabali yon, kailan yung bagyo natin? 2024? 2024, dahil nag-plan yung PABWE ng National Missions Congress at ginanap sa Baguio, ay nag-decide yung council na hindi mo na tayo magkaroon ng Congress, Workers and Pastors and Workers Congress sa Iloilo, sa halip ay suportahan natin ang PABWE. Yan ang dahilan kung bakit nagpuntahan tayo sa sa Baguio in support of PABWE, at naging maayos naman, maganda yung National Missions Congress doon. Ngayon, dahil ito'y ginagawa natin yung strat plan, ay mayroon tayong isinama dito 2.2.3 as an alternative to the Biennial Pastors and Christian Workers Congress. Conduct AFBCP conferences in the 3 major regions of our country, that is Luzon, Visayas, and Mindanao, in between the regular FBCP National Biennial Conference in coordination with the Regional Association as host. Kaya nabanggit ko kahapon, itong ginagawa natin ngayon dito, this is part of the implementation of our strategic ministry plan. Na-realize natin na yung mga national congress natin or national biennial conference, hindi lahat nakakapunta doon. Dahil sa budget, dahil sa distance, saka may iba pang mga reasons. Bagamat marami na tayo sa Valencia, marami na tayo sa Palawan, ang dami pang gustong pumunta dyan pero hindi sila makapunta. That's why ang ating pong napagplanuhan ay sana magkaroon tayo ng in-between biennials, pero this time ay major regional conferences. Yung 3 major regions natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. So we tried to communicate, inaalam natin ito sa ating mga regions, sa panguna ng ating chairman, and purihin ng Panginoon, ang unang nag-respond ay Mindanao churches. At ito na yon. Hindi pa confirm, pero mayroon ng usap-usapan dito na ang next na major regional conference ay sa Luzon, to be hosted by the Northern Fellowship sa Baguio City. Kaya yung mga natin, yung mga major regions natin, open naman yun. Kung mayroon mga taga Mindanao gustong pumunta doon, welcome din. So dahil sa limited yung time natin, ay baka hindi natin magawa sa Visayas this time. Pero siguro sa 2028, bago yung next biennial sa 2029, looking forward na sana mayroon din tayong major regional conference sa Visayan area. Okay. Next. Mayroon pang pang-apat na strategic action plan. Mobilize the members of the FBCP Council
together with specially selected resource personnel during regional conference to meet specific ministry needs for enhancement in the different regions in coordination with the regional councils. Yan ang dahilan kung bakit ang buong council ay dala-dala natin. Nandito kami kasama dito sa ating major region conference. Nag-excuse lang yung isa, si Pastor Joel, dahil nagkataon na naging simultaneous yung national conference ng WUMISO. Kaya nandun siya sa sa Tagaytay. Okay? Last, 2.3 na specific goal, intensification of interdependence among the fellowshipping member churches towards progressive enhancement of the association. Ano yung action plan na, specific action plan natin dito or strategic action plan? Number 1, cultivate an attitude or culture of unselfish generosity and reciprocity among fellowshipping member churches by focusing on the fact that while we are autonomous local churches, we belong to the one body of Jesus Christ. Given na po yan yung ating autonomy. Pero bagamat tayo ay autonomous local church, dapat mag-agree tayo sa tamang definition siguro kung kailangan i-redefine natin yung autonomy na yon, na hindi naman yung sobrang independent tayo na ayaw natin mag-participate sa regional or sa national level. So ang keyword dito ay interdependent. We are not independent from one another, neither we are dependent sa isa't isa, we are interdependent. We need one another. We help one another. Kaya ang keywords natin dito, mutuality or reciprocity. Magtulungan tayo. Kailangan natin ng isa't isa. At hindi ma-achieve yung mga goals na ito, yung ating vision, mission, di natin ma-achieve ito kung hindi tayo magtulungan. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon. Okay? And then 2.3.2, another specific strategic action plan, communicate to all fellowshipping member churches specific ministry needs of churches, including basic property needs such as lot, building, vehicle, etc., especially among missions outreaches. Marami kasi mga established church, may sarili na eh. Pero yung mga missions outreaches, talagang wala pa yon. Isama na natin dyan yung mga established na, organized na, pero maliliit pa mga churches na nangailangan ng tulong ng greater body. And that is our association. Pero isang pinag-usapan natin dito, hindi ito yung basta't mag-designate na lang at mamudmud ang FBCP ng pera. Wala tayong pamudmud. Pero ganito siya. Kung sa ating regional association, mayroon local churches doon or mayroon mga missions outreaches doon na nasimulan at sila ay talagang binibless ng Panginoon at mayroon na silang plano, mayroon na silang project, nagsimula na sila ng project. Siguro mayroon na silang nakitang property. Siguro may seed money na sila. Yung regional chairman, i-communicate yan sa FBCP Council. Siguro ibang mga regions ay mag-submit din ng recommendations nila. The council now will evaluate in coordination with the regional leaders, and then we will agree kung sino yung priority. Yan. Sanglay kong sinasabi sa sa aming hanay, sana as soon as possible within this year masampulan natin yan. Isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. At pag nasampulan natin yan, nang minsan, expect natin yun. May susunod yan. So sana po excited tayo na hindi lang tagatanggap, kundi sabi ni Pastor Mark kanina, blessed to bless. Hindi lang tayo recipients, kundi tayo ay conduits or kayo mga channels ng blessing ng Panginoon. Okay. Sana tayo. Last
Last specific goal, intensification. 2.3.3 na. Designate from existing funds as well as raise funds from the fellowshipping member churches and ministry partners to help meet needs. Meron akong open-close parenthesis dyan. Note, please refer to strategies on funding as included in goal number 3, expanding the association. Mamayang hapon, may mga details yan na ipipresent po namin sa inyo. Okay, dyan po nagtatapos yung presentation natin sa goal number 2. So, sinong goal owners dito? Ministry helps team or enhancement ministry team. Time frame, 2 years, June 2025 to May 2027. Partners, regional councils, fellowshipping member churches, ministry organizations. Budget, as needed, pending availability of funds, implementation, immediate. At yun nga, sinisimulan na po natin yan. Evaluate after 2 years and then make recommendations. Ayun po, natapos yung ating presentation. So, dadako po tayo sa ating Q&A. But, just before the Q&A, assignment number 2. So, Pastor, paki-flash, paki-ano sa screen yung ating assignment number 2. Yun. Okay, sabi dito sa assignment number 2. Number 1 yan, number 2. Number 2. Ha? Andun. Nakita ko kanina. Si Pastor GR ba nandun o iba yung ano? Kay Pastor GR ko yan binigay. Doon yata sa Pastor Wally Images. Anyway, pupunta ako dyan habang si Pastor Spencer ay pupunta dito para explain sa atin yung gagawin natin sa Q&A. So mayroon na QR code dito, yung mga medyo nakababata nating council, mas kabisado nila ito, para ma-document natin yung ating questions and answers. Para hindi lang puro tayo dito discussion, hindi puro blah blah blah. Na-document yan para i-review namin yan at talagang ma-ensure natin na makasama yan sa ating implementations. Pastor? Maayong buntag sa tanan. For our Q&A, we have a QR code here that's been flashed already since during our presentation. So you can actually scan this QR code or pwede nyo na rin pong picturean, okay? And then you can scan the QR code and that's where you will be putting in your questions. So hindi na po tayo magbibigay ng papel. We're going paperless, okay? You can take the picture and then if it's not flashed on the screen, you can go to your camera or your pictures and upload the QR, okay? So the questions will also be arranged in chronological order according to the time it was received. And we're also documenting all the questions. That's why we need all the questions as much as possible. If you have an internet connection, you can do it. If you do not have an internet connection, I think our host church is also putting up here the QR code for the Wi-Fi connection in case you need, but if you don't, your data connection would be enough. So we encourage you all to put your questions. So once you scan the QR code, there's going to be a website that's going to be pulled up
The name is Slido. Okay, and then once it's pulled up, you can type in your question there, and that's it. And then once you send it, it's going to be uploaded in our system, and it's going to be flashed. Okay? So, ayan po. Pastor Wally, nandun pa po sa harap. But we'll give you time now to just scan it and type your questions if you need so. Salamat po. Okay? We'll give you time so you can start putting in your questions. All right. So, well, of course, we understand nga dili man tanan maka avail sini or kining nga features. So, if you have questions, I think just like what we did yesterday, there's going to be a mic available for questioning. But I am seeing some people taking pictures already or scanning the QR codes. So, I suppose that's going to happen. Again, you need an internet connection. So that you can scan the QR code and go to that database that we are in. Okay? But while okay, si Pastor Wally is just pulling up assignment number 2. But then again, I think some questions are already in. Once we proceed sa atong Q&A, we will be flashing those questions in. Hello, Mike. Pastor, Biboy. Pangutan na lang. Kaning mga Bible schools bitaw nato na may mga Bible schools nga gagmay, although natay sa national mga established, pero daghan sad nga tukod ng mga Bible schools sa mga nagkalain-lain na mga district or region within. Like for example, sa Misamis Oriental dito sa amo. Kinahanglan gihapon ni sila i-register nato sa AFBCP. The Bible School, di man ni simbahan. Kay churches sa man diri, whatever. So that, unsay kun mapwede na, the same maghapon ang among obligation to support magkuhan sa AFBCP so that we can be recipient also with the benefits intended for. I think it belongs to our expansion, Pastor Wally, no? Yung mga Bible schools, right? Pero this is the reality. AFBCP as of the moment only recognizes 4, I think, Bible schools. Ang uban, pero ang naagyod nga natanaw nato kaning murag premier lang nato nga mga Bible schools. BFBS, which is MBBI, and then Dawn Baptist Seminary, Dawn Baptist Bible Institute, and then BBSNI, and then kaning Leyte Baptist Seminary. So I think these are only the 4 Bible schools nga ato gyud na recognized sa AFBCP, although we know that there are some Bible schools nga naa sa ato mga regional areas and even in our churches. In fact, at sa Cagayan de Oro na itulo pero sa kasamtangan wala na sila ginaano sa ABCP, no? Nga moingon gyud nga ano gyud ni, but we are still planning kung unsay moon kay part ni sila sa atong expansion ministry nga program sa ABCP. Okay? So maybe ma-address na nga question sa unyang hapon. Bigay ko na balik kay Pastor Wally.
Thank you, Mr. Chairman. Tama po yun. Nasa expansion ministry team po yun. Ang ating pong team coach doon ay si Pastor Ed Rayos. Kasama niya si Pastor Yuel Lumilang at saka si Pastor Spencer and of course ex officio si Chairman. So actually siguro recognize naman natin sila pero we want to make it official. Nagulat nga ako eh. Sa AFBCP daw, mayroon tayong 20 plus seminaries. Eh, saan mga yon? Mayroon dyan mga maliliit lang somewhere. Pero gusto natin na ma-recognize una sa regional association and then ma-recognize natin sa national. And nabanggit ko kahapon, we actually started na giving. Kasi pinagpala naman tayo ng Panginoon eh. So i-share natin. Bukod dun sa cash na binigay natin, ay pinopromote natin ito para yung mga churches natin magbigay ng direct na support. Oh, i-encourage lang, i-remind lang natin mga churches na i-suportahan yung mga Bible schools natin. Marami pa yan na mamayang hapon. So abangan po natin yan. Thank you for the question. Thank you, Pastor. Thank you. Okay, sige po. Okay, so anong style dito sa QR code? Saan si Pastor Spencer? Anong ano? Tuloy lang ang ano dito. I think yung mga questions nyo ay nare-record nila dyan. Okay, so gaya hapon, tuloy lang yung ating on the spot. Pero may nagsusulat ba? Ito po, if you're not connected to the internet, you can scan the QR code also so that you can connect to the Wi-Fi that is sa church. And once done, you can go back to the QR code sa app so that you can put in your question. So far, wala pa pong pumapasok na tanong, Pastor. We're still waiting. Okay, tuloy lang natin itong Q&A natin. Kapag tumahimik kayo, isisingit natin yung assignment number 2. Pero Q&A muna, we have plenty of time. It's only 11:30. Next question. Primarily dito sa presentation natin ngayon, doon sa goal number 2, enhancing the association. Pero kung mayroon kayong question na yesterday, dahil nabitin tayo, we'll still entertain that. Sige po, Pastor, please. Okay, may hapon. Ayun ang buntag dahil. Okay, ako lang nang i-share ang among mga butang. Gusto ko lang i-share itong pag-usapan namin sa namin sa grupo namin sa Davao with regards to what we are going to do. This has something to do with yung equipment ng workers, both ministerial and educational. Kasi nagpag-usapan namin kung paano namin ma-standardize yung qualifications ng ordination ng mga pastors namin. Kasi maraming mga pastors na qualified, gusto nilang magpa-ordain. Kasi pag mag-ordain ka na, pwede ka na magkasal. And then, at marami pang ibang pwede sa'yo. So, yan ang nasa isip namin. Paano yan siya matulungan ng ang ating association in terms of recognition of ministries. Yung kay Pastor Lolong, included na din yun, yung sa mga Bible schools, sa mga qualifications ng mga teachers natin, ay iba pang mga workers natin. Yon siguro ang nasa isip ko na pwede din matulungan ng grupo natin ng association. Okay, maraming salamat po. Totoo po yon na kailangan magkakatulungan tayo dyan kung ma-standardize, may angat natin yung quality, especially sa ating, nabanggit niyo yung ordination. Alam niyo, maraming nag-o-offer dyan ng ordination. Ino-offer lang yung reverend, magbayad ka lang. Pero wala talagang ordination, wala talagang mga question and answer. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Parang ginawang, yung iba, with due respect, yung iba ay parang naging cheap yung ordination.
Magbayad ka lang, magpakain ka lang, konting testimony, konting fellowship, reverend ka na, ordained ka na, at ipaprocess na nila yung CRASM. Oh. Now, kung yan lang habol mo, pwede siguro. Pero yan nga, yung standardized quality, magandang angat po natin yan. Again, ang may key role din dyan, babalik yan sa regional association. Mag-usap siguro yung mga pastors within the region at paano natin yan, maaring hindi siya uniform nationally, pero per region ay pwede nyo pong magawa yon. Pwede rin i-consult yung ating National Council para makapagbigay din sila ng inputs. Now, meron ako isang nakausap. Ang naging uso na kasi ngayon, ang nag-invite ng examining council ay si pastor. Kaya si pastor, again with due respect, pinipili lang kung sino yung mga kaibigan para hindi magtanong ng mahirap. Pinipili lang, yung parang parang performance na lang pagdating sa ordination. Actually, again, kasama dito, kailangan dito yung education sa ating mga churches. Ang dapat nag-i-invite doon, yung church leaders. Kaya lang yung mga church leaders minsan, siyempre, tiwala kay pastor. Pastor, kayo na po ang mag-invite. Pinapasa sa atin. So dito kailangan yung integrity natin, yung honesty natin. Actually, nangyari sa akin yan. Nung sinabi magpa-ordin ako, sabi ko, responsibility nyo yan kung si-invite. Pastor, mas kilala mo yung mga dapat na i-invite. So ikaw na lang. Ako nag-invite ako. 30 plus in-invite ko. Kinonsult ko si Dr. Yones. Sino ba dapat? Sabi niya, yung mga pastors. Actually, pwede ka mag-invite ng mga deacons. Hindi lang lahat ng ordained pastors ang pwedeng kasama sa examining council, kahit mga deacons. Kasi ang main thing doon, i-recognize ka within your area. So, nag-invite ako 30 plus. Takot nga ako, baka tanggapin nung 30 plus yun. Salamat sa Diyos, ang dumating yata mga 15 kalahati. Kaya lang, doon sa 15 yun, mayroong mga matitinding magtanong doon eh. Minsan tayo mga pastor, takot tayo doon sa Pero, nakakatuwa. Mga pastors, yung mga hindi ordained pa dyan, huwag kayong matakot pag hindi nyo alam sagutin yung tanong. Huwag lang tayo magyabang doon. Meron ako inattendan na ordination. Siguro more than 10. Ang sagot ng pastor, sorry po, hindi ko po alam yung sagot, pero willing to learn po ako. Humble pasado. Humble lang tayo. Marami tayong hindi alam dun pero humble lang tayo and be teachable. Yeah. So magandang tanong yun, tama yun, talagang natin, i-upgrade natin. Okay, maraming salamat. Sino po sunod na magtanong? Sige, samantalahin natin yung pagkakataon na ito. Ano yon? Yan, dyan? Iba na talaga to. High-tech na to Nakasulat ba dyan? Ipapakita? Ayun. Ay. Pastor Anonymous. Okay ba? Kailangan niyo si Pastor Ano? Pastor Anonymous. Okay. Can we apply these strategies in purchasing lot in Marawi, then put up hospital, school, church, and cemetery? Kumpleto na. Talagang hanggang sementeryo na ito Bakit hindi? Kasama yan sa expansion yan Kasama sa expansion yan. Yung mga hospital, medyo, kahit yung cemetery, kasama po. Hindi nyo lang mababasa yung cemetery doon. Pero kung mapansin niyo sa dokumento natin, maraming et cetera doon Kaya yung hindi nyo mababasa, nandun sa et cetera. Kasama po yan. Mamaya sa expansion, madidiscuss po natin yan. Okay, maraming salamat. More questions? O habang nag-iisip kayo ng question na Pastor, pwedeng paki-flash yung assignment number 2 natin. Yan. Ang assignment number 2,
O isip-isip mo na ng tanong. Babalikan natin yung Q&A. Okay, question number 2. Maganda po ito. What specific need which our FBCP churches can help meet for you and your church ministry? So take note, yung ating motto, we help meet needs. We may not be able to meet all needs. We may not be able to satisfy all needs, but at least we can help. Now the question is, ano yung specific needs na yon? Para sa iyo, bilang pastor, bilang worker ng Panginoon, at ganun din sa inyong church ministry. Hindi kailangan marami, pero mag-respond po tayo. Mag-message na tayo. Kanino ipapadala? O pakibalik po doon sa assignment number 2 para alam nila kung kanino. Ayan. Please send your responses to our enhancement ministry team coach, Pastor Wally Ibanez, in Messenger. Sa Messenger ko po, nawala yung inye para hindi na mahirapan. Wally Ibanez lang ang nandun. With the S, ha? Iba yung mga Z. Yung mga Z kasi mga sikat yun, saka mayayaman yun, yung Z. Yung S, mga gwapo po yun. Doon tayo sa S. Okay, so Ibanez, through text message to his CP number. Yan. Kung maliit, ibasahin ko na lang, 0927-552-5010. O, hindi pa tayo friends, baka hindi kayo makasend sa messenger, text na lang. 0927-552-5010. Gawin na po natin yan ngayon. Magbigay tayo ng siguro mga 3 minutes. 3 minutes. Habang nag-iisip pa kayo ng mga tanong. Yes, Pastor. Saan mic natin, please? Doon na lang. Yung mga specific needs natin, Pastor, sa ating churches, diretsyo na sa inyo o dadaan pa sa screen pa sa mga regional officers. Kasi nag-usap kami ni ating chairman for safeguard purposes. Baka mayroong mga mag-take advantage na mga churches sa kanilang need. Kasi ang may alam kung totoo yung need nila, yung mga officers. Okay, sa regional. nililinaw po natin mula pa kahapon at hanggang ngayon na ang mayroon key role dito ay regional chairman together with the regional council. Kaya kagaya nitong ginagawa natin, ginagather natin information direct sa amin. Pero i-collate namin yan at kapag in-evaluate natin yan, we will coordinate with the regional leaders. So malinaw yon. Ang screening niyan ay regional leaders. Anumang mga needs ay through the regional leaders. Kaya gusto natin strengthen yung relationship ng mga regional leaders at saka council. We've been trying to do this. In fact, in 2024, nag-ano kami ng announcement, sana lahat ng mga regional chairpersons natin ay umattend sa Pabue National Missions Congress sa Baguio at magkaroon doon ng meeting ang council together with the the regional chairman. Yon. So hindi namin naipangako na mabigyan sila pero nakapag-subsidize din namin ng kunti sa expenses nila. Pero alam nyo nangyari, sa 13 or 14 or 15 na regional associations natin, ibig sabihin mayroon mga 15 chairman doon. Alam nyo kung ilan ang dumating? 2 po. 2 po. I think mayroon pang 2 chairman doon pero nandun na sila sa Baguio, hindi pa umattend doon sa meeting. Yun. Kaya ganito, ang ipopromote natin, napag-usapan namin nito ng ating chairman, ipromote natin na sa 2027 Biennial Conference sa Tacloban, let's really encourage all the regional chairman, kung pwede council pa na umattend sila, suportahan nila yung ating conference, and we will have a special meeting, yung council national with the regional leaders. Yan po. Looking forward po tayo doon na maging close yung coordination ng national sa regional. Kaya again, sa lahat ng mga benefits na yan, manggagaling ang recommendation from the regional leaders.
Kasi doon natin yan ipaprioritize. Pero ulitin ko ito ang isa sa maging criteria natin, yung priority natin ay yung updated sa kanilang annual membership and support. Maraming salamat po. Okay? More? Okay, so hindi ko na na-track yung 3 minutes, pero tuloy lang yun. Nakuha nyo na yung question, tuloy lang yun. Throughout this day, hanggang bukas ay hintayin namin yung inyong mga responses. Pero for the meantime, tuloy lang tayo sa ating Q&A. Sino po yung nagtaas ng kamay? Ay, balik. Ayun, yun po. Ay, dito raw muna. Ay, magtanong din ito. Ladies first muna, ladies first. Ladies first. Sige, okay, sige. Senior ako eh. Senior pa, priority. Ito tanong ko, Pastor. Ano ang role ng FBCP patungkol sa mayroon tayong mga sektoral, sektor-sektor. Napansin ko na may problema sa bawat sektor. Parang may problema si Pastor, hindi sinusunod ang cheerleader ng mga pastor under the sector. Malaking problema yon. So ano ang role ninyo? What is your role to the sectoral leaders in every community? So, para ang focus ninyo ngayon is to individual pastor in a local churches. Maganda siguro na may special seminar kayo for all the sector officers. Kaya napansin ko yan na may malaki problema ni chairman, di Vice Chairman. Minsan si Vice Chairman at Chairman, hindi kaintindihanan, hindi magkaintindihanay. So lumalala ang problem. For example sa akin, hindi ko pinagyabang. Mag-18 na ako sa ministry. Independent. Nag-decide ako mag-independent kasi nung magkonsulta ako sa sektor, nagkagulo ang sektor. So sabi ko, sige, independent na lang ako, pero affiliated din ako sa inyo. Okay. Masaya nga yung Kalabaw, nakita ang isang katulad na Kalabaw. Tayo pa nga, pastor to pastor, masaya tayo pag nakita-kita tayo. Pero kung 10 taon na, 20 taon na, may problema ka, kausapin mo si chairman, kausapin mo si vice, ibabalik sa iyo. Wala ka nakukuha. Dapat, fundamental tayo, congregational tayo, may problema ako, i-share ko sa iyo, chairman ka, vice chairman ka, wala ka siguro idea, i-share natin sa body. Let us consult the body. Siguro may suggestion ang body. So, para ganito, from headquarters, general headquarters down to sector, may coordination. Ano ang role ninyo towards the sector? Okay. Para makorek sila or totoo yan. There is evident problem among the sectors. Hindi nagkaintindihan. So, anong magagawa na? Okay, maraming salamat po. Mukhang ang dapat sasagot niyan yung chairman. Okay, I want to answer that specifically. I think that is Eastern Gospel Team. So, ang magsettle sa inyong problema, Pastor, ang Eastern Gospel Team. Kung dili madala sa Eastern Gospel Team nga leaders ninyo, muadto mo sa Northern Mindanao Council. So that is the process. Okay? Dili na mo na ma-attend sa national level, pero I believe nga ang ato nga mga gospel team leaders ma-address nila nga problema. At then kung dili madala sa atong sector lugar sa Eastern, dalho nato sa Northern Mindanao, of which our chairman is Pastor Erwin Adat. Pasalamat sa Ginoo kay giayo sa Ginoo si Pastor Adat, so makatabang siya sa ato. Okay? So we will not belabor our national leadership sa mga sectoral nato nga problema. Kay katuo kita nga sa ato nga level masulbad nato kana, no? Although kung maghunahuna kita nga naay mga seminar para niya na AFBCP Council can also help. Pero muagi siya sa regional and then from regional kanang sectoral nato mo na ang ato mga pamagi.
Okay, so I think I answered that question. So thank you very much. Okay, Now, Pastor. Last na siguro na, Pastor Lolong, Okay. for the meantime. It is because Pastor Ibanez mentioned that only those who are active can avail those benefits and support. So my question is, kami, we have Northern Mindanao, right? And then, may mga bayrono nato din na, mag-register tayo dyan. Is it carry over na sa national o iba ang pag-support from Northern Mindanao, one, and then the church, the local church will still give to the national, something like that, duha? Or di ba, like this one, kung wala ni, may Northern Mindanao unta nato, and we have a registration with that, and may mga support. Is that registration carry over na ba na ma-active ta sa national, or we need to give another one to Okay, Pastor Limangco. para Basically, ma-clarify? Oh. ang atong annual membership fee sa AFBCP is different. Kay national man ato na, kanang 1,000 pesos per year. Okay? And then, ang ato laging support sa AFBCP, quote-unquote, voluntary manggod. So, it doesn't matter kung na unsang amount. Although sa atong regional association, I don't know kung na atay annual membership fee ang ato nga regional. Na, So, when we give our regional membership sa atong region, Original lang. for regional lang siya. Okay, kaduha Pastor Libby. Asa na mo i-send ang para sa national? Okay, that's a good it. question, Kay, Pastor. until now, wala may kulang may sa information. Okay, thank you. So actually, pinag-usapan din natin yan na kahapon. Sa mga churches natin, local churches, ay 1,000 na yung ating annual membership Yes. fee. Okay, sa akin po yun, i-direct. Kung may dala na kayo, ay pwede kong mag-receive dito at makapagbigay ng resibo. Kung wala kayong dala, ay mayroon tayong bank account, PNB, pwede nyo i-deposit doon, or pwede ko ibigay sa inyo yung GCash number para doon nyo Correct. ipadala. For the local churches yon. Sa ating mga regional associations, ay mayroon din annual na support. Hindi na natin tinatawag yun na members because we are not an association of regional associations. We are association of churches. Kaya lang yung mga churches natin, bago maging member sa national, ay kailangan recognized dun sa regional associations. That's why, ang regional associations, partner yan ng national association, national council. Kaya yung regional association natin na ni-recognize natin ay mayroon tayong na-set na annual support na 2,000 per region. So direct po yan. Direct po yan sa akin. Sa inyo dito sa Mindanao, nag-issue din ako ng isang booklet sa ating chairman. Pwede rin siyang mag-receive ng mga annual membership fee at saka yung mga annual supports na yan ng regional association. Pag natanggap niya yan, dinideposito niya yan sa bank account natin, nire-report niya po sa akin. Siguro, Pastor, would you please put sa ating, ang bank account number and then your GCash para mas easy to send. And then how do you recognize that ako yung nagpapadala sa GCash o ano mo? Okay. So, actually, siguro tayo lang naman dito, pero for cyber security, ay hindi natin masyadong pinapublic. Kaya actually binibigay natin yan sa mga council members, pwede natin yan na i-send sa mga regional chairman. GCash lang siguro, Pastor. GCash Huwag na yung bank account. Yung GCash GCash number lang. Oo. Mas ano. May church kami na naidisiplina kasi nag-iba na ang doktrina. So kung hindi magdaan sa aming mga officer, mag-direct sa inyo, so wala kayong alam kung anong status niya. So mabuti talaga, and this is about time,
na ang mga officer natin sa region maging active na. Sila na ang magkulikta doon sa mga membership fee or yung mga offering para medyo hindi na marami yung trabaho nyo, Pastor. Kasi imagine, i-entertain mo lahat yung individual na mga churches mag-direct sa inyo. Samantala yung mga officer natin sa region, sila na ang magtrabaho dyan. So medyo sa akin para may safeguard din tayo. Okay, so yan ang isang reason kung bakit, di ba sa membership ministry team natin, gusto natin makuha yung listahan ng bawat regional association, yung listahan ng mga churches doon, para po pwede natin yan ma-compare. Okay naman yan, maganda yung suggestion na sana yung mga regional chairman na yung magko-collect, tapos i-forward na lang. Medyo nadala na po ako dyan, kasi ginawa po namin yan. Hindi siya naging successful. Nag-issue pa ako ng mga booklets, hindi nagamit. Nagkawalaan pa nga yung mga booklets So iniwasan ko na yon. So actually ang ini-issuehan ko lang ng booklet ay yung chairman natin. So anyway, madali naman magpadala Bangko lang sa GCash, madali lang magpadala. So for the meantime, yun man nagagawin. Ang role ng regional, just encourage yung ating mga churches na mag-update na. Lalong-lalo na itong criteria natin na ang priority natin tutulungan ay yung mga updated sa mga membership saka support, ay dapat lang na natin sila. Kung may problema, yung church na yon, malalaman natin yon. Kasi bago tayo mag-release ng helps, coordinate kami sa regional chairman. Yan. Okay, maraming salamat sa pag-point out niyan. Okay? Okay, maganda yung mayroon tayong misis na parang Holy Spirit din yan Yung talagang pinaalahanan tayo. Ito malaking problema ko. Maraming mga nagdedeposito, lahat pastor anonymous. Kasi nagdedeposito sila, hindi sila nag-message sa akin kung galing saan. Kaya ilalagay ko sa resibo, anonymous. Baka kayo yon. Actually, mayroon isang malaking church. Nagtanong sa akin, Pastor, nag-regular support kami pero parang wala yata kami sa listahan ng mga supporters. Magkano po ang support ninyo? Sinabi sa akin ng amount. Alam ko na, kayo pala yung anonymous. Kayo yung anonymous. Magpadala kayo sa akin ng mga deposit slip para magawang ko na siya ng mga resibo. Ayun. So, kapag magpadala kayo, alam niyo na yung number ko, pakitext naman ako. At kung friends na tayo sa Messenger, pakisend yung picture nung deposit slip para ma-document natin ng mabuti. Okay, so thank you for reminding. Looking forward na sana ma-minimize na natin yung mga unknown. Pag nag-release ako ng listahan, pag nakita nyo yung anonymous doon, baka kasama kayo doon. Pero of course, you have to give me proof na kayo yung nagdeposito. Okay? Ilan pa, Pastor? Last 5 minutes. Last one for today. Mayroon pa naman tayo for this morning. Mayroon pa naman tayo hapon. One more question? Kung wala nang question, ay pwede pa naman hapon. Ibalik ko yung time sa ating chairman. Pero yung ating assignment number 2, please continue to do that. We'll be waiting for your inputs throughout the day and even tomorrow. Thank you. Okay, palakpakan natin si Pastor Wally. Mahirap tong trabaho niya. Ayaw naming tulungan siya So siya lang yon kasi mas maano siya dyan. At i-request na to si Pastor Indapan. Dayon, i-appeal ng paniud to Pastor, kay para pag-abot nito, isikaw na dahil ta. Dayon, kung alauna man atong